Mga bossing, kung matatandaan po ninyo, ito yung mga puno ng kawayan na pinaputol ko. Kasi tinayuan po ng poultry yung pwesto nito. Madami pong pwedeng gawin dito sa mga puno na ito kasi matibay po ito. Syempre, dun sa kapaki-pakinabang natin ito ilalagay. Ito na nga po mga bossing, nakatayo na yung ating bagong project na naman. Yung mga puno ng kawayan ay dito ko ilalagay. Gagawa po ulit tayo ng bagong piggery. Low cost lang po ito, kawayan at kukulamber lang. Pero magagamit po natin ito ng matagal-tagal. Nagpaikot din po ako ng hollow blocks dito sa baba at ipapatong dyan ang mga kawayan na biyak-biyak. Ang haligi naman ay yakal. Doon sa nakakaalam ng kahoy na yakal alam naman natin kung gaano yan katibay. Matibay po ito mga bossing kahit na 2x2 lang. Di rin po pala ito inaanay. Ganyan po katibay ang kahoy na yan. Malapit na din matapos ang taas. Bubong na yero na lang ang kulang. At dahil maliit lang ito mga bossing saglit lang din at nabubungan na. Ang sunod na dito ay yung dingding na puno ng kawayan. At dito nga si kuya pinuputol na yung mga kawayan na bibiyakin para gawing dingding. Sa kabila naman ay naghahatay na sila ng linya ng kuryente. Mahaba-haba yung binili kong wire mga bossing kasi malayo ito sa supply ng kuryente. Alam naman natin na kailangan ay medyo malayo sa kapitbahay kasi mabaho talaga ang dumi ng alaga nating baboy para iwas na sa reklamo at tuloy-tuloy ang ating negosyo. Nakakatuwa lang na kahit papaano ay umuusad tayo kahit pa gaano ito kabagal. At kung pakiramdam po natin ay medyo mabagal ang ating pag-unlad, tandaan po natin na hindi naman karera ang buhay. Normal lang na may mga pagkakataong mabagal ang takbo ng mga bagay-bagay. Ang mahalaga po ay hindi tayo tumitigil. At ito na nga mga boss, may sample na. Ganito ang magiging itsura nito paikot. Tumulong lang ako dito saglit. Ako yung nagbabarina at si BG naman yung nagpapako sa yakal. Ang daming naubos na drill bit dito mga bossing kasi laging napuputol sa sobrang tigas ng yakal na yan. Sa tigas din ng kawayan na ito ay hindi ito basta-basta makakain ng baboy. At saka halos walang pagitan ng mga kawayan mga boss para di makalusot ang kanilang mga nguso. Iniiwasan natin dito ay yung makain nila yung kawayan. Kasi kapag yan ay nasimulan ay ubos talaga yan. Bale sa likod nga pala ito ng taniman nakapwesto mga bossing. At ito na, kompleto na ang dingding paikot. Maganda na din ang itsura niya, itsurang piggery na agad mga bossing. Kakaiba nga pala ito mga boss sa normal na piggery na may flooring. Itong ganito pong sistema ay tinatawag na babuyang walang amoy. Naka-auto feeder na din po ito. Bali unlimited ang mga pakain. Ito mga boss ay balat ng pali ang gagamitin. Dito naman po sa may gilid ay may wallowing pool sila. Diyan sila maliligo. Puno po yan ng tubig mga boss. Yung ganito pong sistema ay matipid mga bossing kasi hindi na tayo nag-flooring ng semento. Maaliwalas ang ganitong setup kasi kapag nainitan sila pwede na silang maligo agad kung kailan nila gusto. Ito namang ginagawa ni BJ, ito po yung mag-aalaga ng baboy natin, tangke ng tubig mga boss. Tinatamad na daw po siya maglagari kaya ginamitan na niya ng makina na di kuryente. Okay din naman kasi napapabilis ang mga gawain. At tapos na nga mga bossing yung ating water system. Bali ganito ang setup niya. May ball valve sa dulo para kapag maglilinis ay dito lalabas yung mga maduduming tubig. Maganda yung ganito para di natatanggalin pa yung mga drum kapag lilinisin ito. May solar light na din pala akong pinalagay dito mga bossing para may ilaw ang ating piggery kahit brown out. Sa sunod mga bossing, ipapakita ko po sa inyo kapag nag-load na tayo dito ng baboy. Kaya i-follow nyo na ako mga bossing!